Ay magandang gabi po at malapit na mag-alas 12. Sa mga kababayan at very short lang tayo. No? Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa kay Camille Villar. Sino ba si Camille Villar na tumatakbong senador sa ngayon? At dapat ba natin siyang iboto? Unahin ko na po yung konklusyon na ang katotohanan po, pag tinignan mo ang lahat ng pangyayari sa buhay ng pamilya nila, kung sino siya, sa buhay ng tatay niya, sa buhay ng nanay niya, at kung paano sila yumaman, diyan mo masisiguro na hindi mo siya iboboto. At bago ang lahat, nais ko munang ipakilala ang sarili ko na ako po ay si Dr. Toto Bunyog Kausing. No? Ang Bunyog kanina ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tumangkilik sa rally for Sara impeachment at ang lahat na nanonood sa mga kanilang mga computers at saka mga cellphones at nagdasal para sa rally na yon na impeach Sara ay pinapasalamatan po namin. At maliban dyan, nais din namin sabihin na isang magandang simulain ang nangyari po at ito po ay magbibigay ng isang magdudulot ng isa pang magandang patutunguhan at dahil dito. So anyway, bago ang lahat, nais ko muna pong magpakilala na ako po ay si Dr. Toto Bunyog Kausing ulit at ang aking adhikain ay katotohanan lamang ang kailangan para sa katarungan. So katotohanan at tama sa totoo lang katotohanan at apply ng batas, paggamit ng batas sa mga katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan o magbibigay ng katarungan sa ating bayan. So dito po, ang pag-usapan natin ay ano ba talaga ang totoo sa pagkatao ni Camille Villar na bakit ko masasabi na siya po ay hindi dapat iboto. Ang una pong dahilan ay siya po ay hindi karapat-dapat sapagkat po una, hindi naman siya espesyal na babae para sabihin mo na may talino, na siyang pinakamatalino para siya na lamang ang iboboto ng bayan. Pangalawa po ay marami pang mas magaling sa kanya kung sa talino lamang pag-usapan. Pangatlo, marami pang mas magaling sa kanya kung ang pag-usapan po ay edukasyon na nakuha nung siya ay nag-aaral pa lamang sa kolehiyo at sa kanyang pagiging high school. Ang sunod pang-apat ay siya po ay hinubog ng kanyang magulang sa ugali na kung magnakaw ay disente. Ganun lang ako simple. So ngayon, kung pag nilagay no sa dyan, meron kang isang disenteng magnanakaw na nakaupo sa Senado, ano kaya ang gagawin ng isang disenteng magnanakaw kung nandyan na siya sa Senado? Napakatindi po. So, pag gano'n, susiriin po natin ang kasaysayan ng kanyang tatay, kasaysayan ng kanyang nanay, kasaysayan ni Mark Villar ng kanyang kapatid, kasaysayan ng lahat ng mga kanyang kumpanya at kung paano ito yumaman at itong mga pinakamatindi na nalalaman natin na nangyari kagaya ng C5 at Taga o mga daang hari na ginawa niya at ito po ay nagdulot ng kita mo na ngayon, ititrace natin, titignan natin mga pangyayari at kung mga kontrobersya, mga akusasyon dati kung ano na nangyari sa ngayon at napatunayan na ngayon ay katotohanan. Kung anong ginawa ng tatay at nanay niya ay siya rin gagawin itong anak. Kung ang ginawa ng tatay at nanay niya, ginamit ng kanilang poder para pagsamantalahan ang pera ng bayan, ay gagawin din ni Cynthia Villar at gagawin din ni Mark Villar yan. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon. Sabi niya, natatanong si Bumblebee, paano ba naging disente ang mga kurapot? Dapat ba silang, hanapin ko muna yung, okay, so anyway, paano naging disente? Pakinggan ninyo, dapat sipain na sila, sabi ni Bumblebee. Si Altair, mga oligarch. Yon, tawag mga oligarch na magnanakaw. No? So anyway,
Bago ang lahat siguro, mas maganda siguro ay ipakita muna natin yung ang tinatawag na asa na ba yun? Masyado namang ito. Anyway, sa sunod ko na ito, i-vlog patungkol pa rin kay Villar. So, para ninyo malaman, si Camille Villar po ay anak ni Cynthia Villar at saka ni ni Manny Villar na naging senador. Ang una pong dahilan na si vlog ko ay si Cynthia Villar at si Camille Villar po ay gumastos ng malaki. O John Ray Gargarita, Mark Villar, dating sekretary ng DPWH, road right of way, Pututan, Lambunaw Road sa Iloilo, failure to provide just compensation. O hanggang ngayon ba hindi pa nabayaran mga may-ari ng lupa dyan na kinuha ang lupa sa Pututan? Si Imornibal, good evening po, Engineer Toto. So ito po, si Camille Villar ay produkto po siya ng dalawang magnanakaw. Ang isang magnanakaw ay may pangalan, itago na lang natin sa pangalan na Manny Villar. Ang isang magnanakaw ay itago na natin sa pangalan na Cynthia Villar. At may kapatid ding magnanakaw, si Mark Villar. So, kalalabas ko pa lang, may informasyon na kagad binigay si John Ray Gargarita na senatorial candidate na kagaya ko senatorial candidate din na tinanggal ni Erwin Garcia mula sa listahan ng official candidates for senator. Si Alter Oligarch, no, sabi niya. So anyway, ang si sino ba una para malaman natin sino siya, alamin natin ang ginawa ng kanyang mga magulang. Una, si Manny Villar, ayon sa kanyang kwento nung tumakbo siya pagka-presidente noong 2010, ang kwento ng buhay niya, lagi niya binibenta sarili niya na lumangoy sa dagat ng basura. Siguro yung iba dito ay baka nakalimutan na, pero yan po yung ginagawa niya. Pinakilala niya sa sarili niya na siya po ay lumangoy sa dagat ng basura. At yumaman at gusto niyang ipakita na matinding achievement ang nagawa niya. So sa ganyang matinding achievement, dapat sabihin ay excellent siya at siya lang dapat pagkakatiwalaan sa na magiging pangulo ng ating bayan. Ang nakalaban niya po noon sa panahon din si Mayor Binay, hindi si Binay, si Noynoy Aquino at saka marami ding tumakbong iba pero ang nanalo doon si Noynoy Aquino. So nevertheless, sa kanyang pagpakilala na siya ay lumalangoy sa dagat ng basura, ay na-discover, pumutok yung mga isyu ng pagnanakaw ni Manny Villar. Number one na pag-inang issue na pagnanakaw ni Villar na siniwalat po ni Senator Jampi Matigal ay yung C5 at taga. So C5, ang ginawa niya po sa C5 ay bilang congressman dati at naging senador, no? At naging senador siya 2010, tumakbo na siya pagka-presidente. Sinamantala niya ang kanyang kapangyarihan bilang senador at ginawa niya ang budget ng ating bansa sa panahon na yon, 2008 na budget, ay ang ginawa niya, kung tiningnan nyo ngayon, ay siningit nila ni Romualdez at saka ni Elizalde ko yung budget na mabibigay sa ayuda, sa AKAP, sa AX at sa lahat ng ayuda. Sa kanya naman, sa panahon ni Villar, ang ginawa niya, 2 beses niya po binadgetan ang isang proyekto. At kung bakit 2 beses niya binadgetan, ang pakay niya po ay para matapos yung kalsada sa C5. Okay? So, anong ginawa? Sa pag-uusap sa House of Representatives ay isang budget lamang ang inaprubahan para sa C5 or tinatawag na President Carlos P. Garcia Highway. Okay? Ang ginawa niya ay
ang naipilit niya na ipasa yung batas sa General Appropriations Act na mabigyan ng budget itong kalsada na yan na C5. So sa isang budget, ang budget ng 4.5 billion pesos. So imagine mo lang. Pagkatapos, in the same year, may isang budget na naman na nilagay, 4.5 billion pesos din ulit. Ang pangalan, iniba na naman pangalan. Pero the same, C5 pa rin ang tinutukoy. So, ibig sabihin, kung sila ni Romualdez ngayon at saka ni Elizalde Co ng Ako Bukol Party List, binubukulan nila pamahalaan sa pamamagitan ng pagpundo ng mga ayuda, AX at saka AKAP at sa MAIP at TUPAD. Si Villar naman noon, si Manny Villar, ay siningit niya ang budget, sinamantala niya ang pagiging Senate President niya. No? Umabot siya Senate President o Senate President. Sinamantala niya at siya ay siningit niya, sabi ko ulitin mo, siningit niya yung pangalan ng proyekto. Pero nagtutukoy yun sa isang kalsada. Yun yung Daang Hari. No? Pagkatapos, nang mailagay niya ng budget na 4.5 million, naglagay naman siya ulit budget, ibang pangalan ang ginamit. Pero C5 pa rin. So lumabas na 9 billion ang ginamit. So ngayon, asan yung Daang Hari na yan? So, nung taon na yon ay inakusahan siya ni Jambi Madrigal, Senator Jambi Madrigal, nagtalagang sinadya niya yun. Kasi ang balak niya ay ginawa niyang kalsada, pasimintuhan niya yung Daang Hari o C5 galing C5 at ang dulo, no? Kaya tawag sa C5 Bataga. Sapagkat, bago niya ginawa yan, binili muna ni Cynthia Villar at Manny Villar ang mga lupa dyan mula sa, kung mayroon ka ng alam mo, MCX ngayon. So, papunta ka sa South Luzon Expressway, kakanan ka sa MCX, doon ako lagi dumadaan kasi shortcut ko yan pag pumunta ako po sa General Trias, pag pumunta ako sa Dasmariñas, Cavite, diyan ako lagi dumadaan. Pag pumunta po ako sa Tagaytay, diyan po ako lagi dumadaan. So, dumadaan ka diyan, makikita mo yan, pagdating doon sa dulo ng MCX, mayroong toll gate. Paglabas mo toll gate, yan na ngayon ang tinatawag na Villar City. So, ano na ngayong taon? 2024 ginawang Villar City. Kung 2024, ibig sabihin, napakataas ng tingin ni Villar. Ginawa niya, bumili muna siya ng mga lupa dyan sa Cavite. Mga sakahan dati yan. Wala ng mga sakahan ngayon. Ngayon, para mabili, maibebenta sa kanya ng mura, ginawa niya ng paraan, yung mga irigasyon dyan ay hindi na magandang irigasyon. So, kung hindi magandang irigasyon, walang kikitain ng mga magsasaka, mapipilitan ngayon sila ibebenta ang mga lupa nila. Kaya binenta nila mga lupa. Okay. Nung nabenta na mga 2008, 2009, actually as early as 2004, 5, 6, na ibebenta na yan. So naipon niya na ngayon ang lupa. Murang-mura pagkabili niya. Binili niya siguro mga 200 pesos per square meters. So hanggang doon, papunta sa Molino. No? Dumating ka sa Molino, lampasan mo pa, diretso, tatawirin mo pa yung Molino Road, didiretso ka papunta ka sa tinatawag na Aguinaldo Highway. So, yan po ang kalsadang yan na ginawa niya. So, ngayon, para maraming bibili sa kanyang mga subdivision gagawin, kasi ang ginawa niya sa mga lupa na binili niya, ginawa niya subdivision, may iba-ibang pangalan, may Portofino, may Brittany, kung ano-ano mga pangalan. Okay. Tapos nung ang nangyari, naging Senate President siya, gumawa siya ng kalsada. At diyan niya pinadaan at siningit niya po sa budget sa tinatawag na sa Bicameral Conference Committee. So ibig sabihin, nakikita niyo na po, kung ikaw po ay senador na mataas ang impluwensya o di kaya congressman kagaya kay Romualdez, wala ka nang ibang gagawin kundi antayin mo na lang, hindi mo na kailangan magpapanukala ng batas sa pag-umpisa. Antayin mo na lang kung meron ng tinatawag na
Bicameral Conference Committee at isingit mo na lang. Isingit mo na lang ang gusto mo. Kaya ganun po ginawa niya. Doble nga yung isang budget, isang kalsada, ang budget ay 4.5 million, tapos ginalagay ng bagong pangalan, isiningit ulit sa ibang pangalan, 4.5 billion. 4 billion na, hindi million. So, ganun po nangyari. So ngayon, napakataas po, sabi ko, ng bisyo niya. Nung ginawa niya, binili yung mga lupa na yun, wala pang puro pang sasakahan niya. Ngayon, para magiging maganda, gagawin niya sa division, ay gumawa siya nga ng plano na ginawang kalsada yan. So, naging kalsada, that was 2008, 9, 10. 10, tumakbo siyang presidente, natalo siya kay Noynoy Aquino. At natalo, eventually mas mataas pa nga boto ni Erap sa kanya. Tumakbo si Erap na pangalawang pagkakataon, talo din si Erap. Si Noynoy Aquino ang nanalo. Okay, fast forward. Ngayon, 2024, January, nag-anunsyo si Villar na gumawa siya ng Villar City. Ano pa yan, na magrabe mga advertisement siya sa YouTube. Ha? Ang Villar City na sinasabi niya ay ginawa niya, matapos niya, binili niya rin ng MCX. Dati may MCX din, iba yung may-ari. Nung binili ng MCX, kasi karugtong ng Daang Hari. So, binili niya ng MCX at siya na ngayon may-ari ng MCX. So, pagdating mo sa toll gate ng MCX, galing ka sa South Luzon Expressway, makikita mo kasunod ay mga rotonda. May rotonda. Ang rotonda dyan, makita mo kagad, welcome to Villar City. Yung Villar City, ano ba yung Villar City? Lahat kasi dyan, mga lupa niya, inibili na. Akalain mo, yung Daang Hari na pinagawa niya sa budget na almost 10 billion pesos na nanggagaling sa kaba ng bayan, ay nagiging main feature na ngayon ng Villar City. Biro mo, lupa ng gobyerno at saka pera ng gobyerno, pinagsisiminto dyan. Ngayon, gagawin niya lang na Villar City. At bebenta niya pa mga lupa niya dyan, Villar City. Villar City, Daang Hari, hindi naman sa iyong pera yan. So, ganun po ang ugali ng tatay niya na magnanakaw. So, kung magnanakaw yung tatay na yan si Villar, disinti nga lang pamamaraan sa pagnanakaw niya. Kaya, dahil sa pagkadisinti, hindi mo siya mahuli-huli. So, ano pang ibang ininakaw niya? Di ba? Siguro, yung mga iba dito, naalala nila yung mga nangyayari doon sa C5 at Taga ni Villar. So, yan na po yung resulta. Napakahaba po ng paningin niya. Grabing negosyante. Ininvest niya sa ngayon, bumili ng mga lupa. Ngayon, ang mga lupa dyan, dahil sa kalsadang ginawa niya, na dati binili niya matag 200 pesos per square meters, kada square meter ngayon dyan ay nabibenta niya hanggang 10,000 piso. So, ilan ang kinita niya? O kahit 1,000 pa niya nabili noon sa panahon na yun, 9,000 ang kinita niya. Grabe. Matindi. Hindi natin kaya yan. Ganon siya katindi mag-isip. Ganon katindi mag-isip ang magnanakaw na yan. So, next. Ang nangyari dyan, bago niya na mga naipon ng pera, alam mo anong nangyari? Saan ba siya kumuha ng kapital ng pera? Maliban sa pagiging senador niya. Congressman pa lamang ng Las Piñas nung si Villar. So, anong ginawa niya? Ang ginawa niya ay bumili siya ng Capital Development Bank. Sa Capital Development Bank na binili niya, ay ginawa niyang bangko yun kanila ni Cynthia Villar. So, yan po ang tatay at nanay ni Camille Villar. Okay? So, ngayon, nung binili nila yung Capital Development Bank, tandaan ninyo, yung Capital Development Bank, sila na nga may-ari at marami silang mga lupa na binili. Ang nangyari po, ginawa nila subdivision, mga lupa. At yung mga lupang iyon, sinangla ng mga Villar ni Cynthia at saka ni Manny sa kanilang sariling bangko na Capital Development Bank. So, ano ngayon? Ano ngayon nakikita ninyo? Di ba? Sarili mong bangko, sanglaan mo. Anong ibig sabihin nun?
O ngayon, bago ipagpatuloy, nais ko lang din, nabasa ko kasi yung si Waroy Malik, sabi niya, alam ko si Sinping nag-expose ng double insertion. Opo, si Senator Ping Lacson naging managwan yan. Nag-expose, nagsisiwalat yan. Sabi ni Robert, grabing interest niya. So si Bumblebee, Dr. Kausing, namimiss ko na si Kaper si Lapid. Palagi kayo nababanggit noon, kaya nandito ako. Maraming salamat po, Bumblebee 5. Nancy Sinisa, good PM po. Toto Kausing, kaya natin to. Bumblebee, Daan Hari. Yes, tama ka, Daan Hari. Bumblebee, paano off topic, party ng korupsyon ang mga bilyar? Lano siya, bakit mayroon man nagsabi na off topic ako? Romel Bengson, naimpagarabi sa mga kapsat ko. Tapos, Evelyn Pedrera. Okay. White Euroboros. Dr. Ninja Toto Kausing, off topic po. Ano po masabi nyo sa anomaly sa 2025 budget? So, ang anomaly, sige, babalikan ko lang 2025 konti para hindi mag-off topic. Sa 2025 po na budget, ang 2025 budget, naging matindi po yan dahil marami ding siningit na budget yung ayuda. Sinasabi ko na lang, kinukumpara ko kanina, na sa 2025 budget, siningit nila ni Romualdez at saka ni si Lizaldico yung mga budget kagaya sa MAIP, dinagdagan nila yung 288 billion na pundo para sa flood control projects, dinagdag nila dyan. Yung pundo para sa ayuda, ginawa nilang 26 billion na kahit wala sa Senado. Yung pundo naman ng AX, Assistance to Individuals in Crisis Situation, ginawa nila from 41 billion, ginawa ng 45. So, yan po ang nandyan. Kung bakit, sabi ko lang, kung ang sistema ng pagnanakaw ngayon sa pamamagitan ng budget ay ganun, sa panahon ni Villar ay iba naman, double insertion. Kumbaga may tulay ka. Sabihin mo tulay, ang pangalan ng tulay, halimbawa, Dr. Jose Rizal Bridge in Ilocosur, in Bigan, Ilocosur. Halimbawa, ganun lang. Tapos, nilagyan mo ng budget kasi ikaw ang president ng Senate. Nilagay mong budget na 5 billion. Okay. Tapos, pinangalanan mo uli the bridge between in the middle of Bigan. O yun. Ibang pangalan naman. Ginawa mo uli 5 billion. Double insertion. Double funding ang nangyari. Dobling pera ang binigay mo sa isang proyekto. Ganun pong ibig sabihin. So, Bumblebee pa, Dr. Kausing, wala nang makapagreforma sa tama ang bayan natin. Ano na lang ang nalabag na galit at revolusyon. Totoo lang, tinatatakot pa ako. Sa Datuwali, Haidar Hanok, kawawa talaga driver ng van UB Express sa Davao dahil sa stricto ni Duterte. Sobrang hirap ng buhay bilang driver. Ganun ba? So, Susan Ramos de Jesus, good evening po, Engineer Toto. Omam Reacts, lumalangoy sila sa dagat ng pera, hindi basura. Imor Nibal, good evening. So, Bumblebee, Junior, ito na, diretsyon na natin Pagkatapos, sabi ko, doon tayo sa pumunta, bumili sila ng bangko. Pinangalanan ng mga bilyar, ni Manny Villar, sa Cynthia Villar, ang bangko na, yun ang binili nila na ginawa nilang Capital Development Bank. Yung Capital Development Bank, alam niyo po, sa batas ng Pilipinas, kapag mayroon ka pong bangko, pag may bangko ka, pag magbukas ka ng bangko at irehistro mo sa Central Bank o Bangko Sentral ng Pilipinas, kung ang kapital mo ay 100, halimbawa 1 billion ang kapital mo na nilagay sa bangko, sa ginawang bangko, ang gagawin naman ng Central Bank, tatapatan yan. So magiging 2 billion ang kapital mo. Ganun po ang batas natin. So kung magiging 2 billion, ibig sabihin, patakbuhin mo yung bangko na kailangan maingat na hindi mawala yung pera. So pagkatapos, ang nangyari, dahil mayroon ng bangko sila ni Villar, Mr. and Mrs. Villar, ang ginawa nila, sa panahon na yun, marami na rin silang mga lupa na dinidevelop nila. Nagbabangko sila ng mga lupa. Land banking kung tawagin. So, nagkabangko sila ng lupa. Ang ginawa nila, sinangla na pagkatapos na masubdivide, hati-hati ang mga lupa, sinangla nila ang kanilang mga lupa sa kanilang sariling bangko. Nagtanong ko kung nabitin kanina, ano mangyari? Nagsangla ka sa sarili mong bangko. Ibig sabihin, may utang ka sa sarili mong bangko. May masama ba doon?
Alam mo, yan ang iniwasan po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit po? Iniiwasan po, bawal sa Bangko Sentral ng Pilipinas dapat yan. Sapagkat, gumawa ka ng sariling bangko, utangan mo ang sarili mo bangko, malulugi ang bangko, kumita ka. At kung may kapital pa ninilagak dyan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tangay mo pa pera ng Central Bank. So ito ngayon, sinangla nila yung mga lupa, kumuha sila ng lupa. 1.5 billion pesos ang sangla nila sa Capitol Bank. At dahil nagsangla sila, ay ibig sabihin sila rin na mag-aproba ng sangla nila at inaprobahan nila yung 1.5 billion na pera binigay ng Capitol Bank sa mga kumpanya ni Villar. So para hindi halata, nilagyan niya maraming siyang korporasyon ang ginawa. Sa maraming korporasyon na ginawa niya ay siyempre sabihin na hindi naman ito yung hindi naman ito walang relasyon ito sa bangko. So ganoon ang magiging niya, magiging kanyang katwiran. Pero sila rin ang may-ari ng mga korporasyon. Marami silang korporasyon ginawa. So ngayon, sa pangalan ng mga korporasyon na yun, isinangla sa kanilang bangko. So natural aprobahan nila. Sa madaling sabi, inuulit ko lang na 1.5 billion pesos ang inaprobahan ng Capital Development Bank para ipahiram doon sa mga korporasyon ng mga realty company kuno papagawa ng subdivision. Kita mo? Ang galing, no? So ngayon, ito na. Ito na ang nakikita natin. Pagkatapos nun, hindi na nakabayad itong mga korporasyon na umutang. Ang korporasyon na pag-aari ni Nancy Villar, ni Cynthia Villar, at saka ni Manny Villar. So, ano nangyari ngayon? Sarili mong bangko na nagkapital ka 1 bilyon at tinapatan ng Central Bank ng 1 bilyon, sa makatuwid 2 bilyon ang hawak ni Villar sa pamamagitan ng bangko niya. At inutangan niya ang sarili niyang bangko ng 1.5 billion. Binigay at ang collateral o ang garantiya ginamit ay yung mga lupa na binili dyan sa Daang Hari. Ginulateral sa marami dyan. Ginulateral sa kanilang loan. At gamit ang pangalan ng mga korporasyon. Kaya, naintindihan ninyo ngayon, saan ba magagamit sa pagnanakaw ang mga korporasyon? So in other words, gumagawa po sila ng mga korporasyon para gagamitin para magnakaw. So dahil iba naman ang pangalan nun, nalalampasan ng mga Villar ang pagbabawal ng batas sa mga tinatawag na DOS-3 loans. Anong ibig sabihin ng DOS-3 loans? D, directors. O, officers. S, stockholders. R, related tapos I, interest. So DOS-3, directors, officers, stockholders, and related interests ng korporasyon ay naglulon sa kanilang sarili. Ang tawag, bawal na bawal po ang DOS-3 loans. Bawal na utangan mo ang sarili mong bangko. Okay? So ngayon, dahil inutangan nila sarili nilang bangko, ang nangyari, sabi ko niya, hindi nila binayaran. Kumbaga, ang nangyari, pinarimatan nila sa bangko, sa Capital Development Bank, ang mga lupa na ginawa nilang collateral, na ginawa nilang tawag na garantiya na magbabayad kuno sila sa utang nila. So ano ngayon ang nangyari? Sa batas, kung ano man ang mga pinautang ng mga bangko na may tinatawag na garantiya, obligado sila ipapatago sa central bank yan. So ngayon, dahil hindi nakabayad, iyon na lang din, gumawa lang ng papel ng agreement na ibayad na lang ang mga lupang iyon doon sa central bank at nagsara ang Capital Development Bank at pinalitan ito ng pangalan ng Optima Bank. Hindi ko na alam ngayon kung saan yung mga bangko na yan. So kita niyo na kung paano magnakaw mga Villar. So saan kaya napunta yung 1.5 billion? Naintindihan niyo ba? Okay. Ito pa ang matindi kung nalaman ninyo ganito.
Nang binili nila ang mga lupang sinangla, ay sabi ko 1,000 pesos per square meters pa lang. Nung sinangla na nila ito sa Capital Development Bank, nagiging 10,000 piso bawat square meters. So ibig sabihin, yung 1.5 billion na utang ay binayaran ng overpriced na mga lupa. Kumita pa sila. In other words, nagkaroon ng pagkakataon na maibenta ng mga bilyar ang mga lupa nila sa pamamagitan ng pagbayad nun sa Central Bank at bigyan ng halaga kung magkano. Kumita na sila sa pagbayad kasi kumita na sila, may overprice na sila. Ganon kasimple. Ganon ba ibubuto niya ba si Camille Villar niyan? Tatay niya at nanay, kurakot. Ganon lang ho kasimple. Science niya, ganon lang ho kasimple. Bakit niyo ibubuto yan? Ay, tapos, kung matandaan ninyo, kinasuhan niyan si Villar ng tinatawag na plunder. O, ilagay ko ang plunder ito. Ayan. Ipakita ko sa inyo. For those who would not believe, let you see the evidence. Ito po. Yan. Yan po ang plunder Raps file versus Villar noong 2008, October, pinalabas yan. Ang tinutukoy dito, yung 1.5 billion na kinikwento ko. Yan ang tinutukoy dyan. Yung 1.5 billion na tinutukoy ko. Simple, magnakaw. Kaya disente. Hindi mo masabi na na ikukulong mo siya kagad kasi disente magnakaw. Hindi kagaya ng mga magnanakaw dyan sa kalsada. Nanghatak ng hablot ng cellphone, naghablot ng bag, o nang hold up ng mga motor, o kung ano nang ginagawa. Sila disente. So sa ganun disente, tapos nalusutan pa nila. Bakit nila nalusutan? Kasi binayaran nila ng lupa na binili nila tag 1,000 per square meters, ibebenta nila sa bangko, ibalik nila sa bangko na pambayad ko sa utang nila na 1.5 million. Yung 1.5 billion pala ay ang laman nun, ang binayad ay ng lupa na kinuha na tag 1,000 per square meter at bininta na tag 10,000 pesos per square meter. Grabe, ang galing. Ang galing magnakaw ng pera ng pamahalaan. Kaya, ang pagnanakaw po ni Villar ay nung naging congressman siya at nung naging senador siya, in-insert niya na ngayon para yung lupang, marami pa siyang lupa na tira doon, ay para tumaas pa lalo ang presyo, siningit niya ng 2 beses ang proyekto na pagpagawa ng kalsada sa Daang Hari. Ginawa niya ng iba-ibang pangalan. Ang isa C5. Ang isa pangalan ay President Carlos P. Garcia Highway. Kita mo na? Sino mas matindi ngayon na magnanakaw? Si Romualdez at saka si Elizalde ko ng Ako Bukol Parteles o sa iba ni Villar at saka si Cynthia Villar. Bayan, magising na kayo. Yun lamang po ang sinasabi ko sa inyo ay sapat na dahilan para hindi kayo bumuto kay Camille Villar. Kung anong gagawin ng ama at ina na ginagawa rin ni Mark Villar. Ang kay Mark Villar naman, na-discover ko nung siya ay ginawa ni Duterte na Secretary ng Department of Public Works and Highways. Ang ginawa niya, sikreto lang, hindi siya maingay. Ang ginawa niya ay bumili siya ng mga lupa diyan sa Bulacan sa katabi ng mga kalsada at siya po ang nag-propose. Alam niya kung saan ang kalsada dadaan. Yung bagong diversion road mula sa Pulilan, Bulacan, papunta sa San Miguel ay bago pa na umpisa ng kalsadang yan, sa gilid na bili na ni Villar karamihan na lupa sa tabi ng mga kalsada na dadaanan. Ganun po sila kamagnanakaw. Ano pa kayang gagawin ni Camille kung siya maging mananalo? Dalawa na sila ngayon ni Villar, kagaya sa nanay niya, madali lang nila gawin ang gusto nilang gagawin. May 2 boto na sila kagad. Nasisira kayo ng check and balances dahil 2 sila dyan. Mas lalo pa masisira siguro kung 3 tulpo sa Senado. Di sira yung check and balances.
Mag-abuso ang isang tulpo, abuso din ng lahat. Aayunan ng dalawa pang tulpo. Ganon din si Villar, abuso si Mark Villar o si Camille Villar, ayunan ni Villar at liligawan ng tulpo, liligawan ng mga Cayetano, liligawan kung sino-sino pang liligawan, mga Estrada, ay madali lang isligawan ng mga Estrada kasi mga kawatan yan. Ganon lang po kasimple. Ganon po mangyari kung iboboto niyo si Villar, si Camille Villar. Kaya ipagsigaw niyo po, lahat kayo nakikinig dito, please lang, umpisahan niyo sa inyong sarili. Tawagan niyo po ang inyong mga kaanak, inyong mga kaibigan. Alam ko na sa abroad kayo. Kayong mga bagong maka team replay, makapanood pagtapos ng live ko, ganun din inaapil ako sa inyo. Umaapil ako sa inyo na tawagan niyo inyong mga kamag-anak na ibasura itong mga isa na to sa ibasura si Camille Villar. Sigurado na nakawan na kayo. At siyempre, hindi nawawala yung ganon din na ibasura niya si Lito Lapid. Babalikan natin si Lito Lapid. Si Amy Marcos, ganon din. Ay wala siyang kwenta. Tapos sino pang iba? Si Bong Revilla. Ibasura niyo yan. Si Francis Tolentino, ibasura yan. Si Pacquiao, ibasura niyo yan. Marami pang iba. Si Bongo, si Bato. Lahat po sila sa Team Duterte at saka sa Team BBM. Mga walang kwenta, puro magnanakaw. Ito lang example na to si Team BBM ito, si Villar, pero Team Duterte din at the same time. So, okay? Magbasa na ako ngayon ng mga reaksyon ninyo. At bigyan natin ng sagot ang reaksyon ninyo. Sabi ni, dito tayo magsimula kay kay Univert, no? Grabe ang interest niya. So si Araceli Miyamoto, hi po Dr. Attorney Rainier Sanchez, hi po si Jesse James, mabuhay ka, Senator Toto Kausing, Ben Reclamador, pinirahan lang ni Villar, mga investor sa bank niya, magaling talaga. So Melody Abuel Atienza, huwag tantanan ang mga magnanakaw, araw-arawin niyo po sila, Attorney Toto. Opo, ganun gagawin ko. Si Rico Suabi, newbie lang po ako na subscriber mo. Isang Bisaya po ako. Tanong ko lang po kung ano ang meaning ng bunyog. Ang bunyog po ay salitang Bicol na ibig sabihin pagkakaisa. Ang ibig sabihin kung sa Ilonggo, pagbuylog, pag-iisa. Pagdating sa salitang Cebuano, paghugpong, no? Pag-usa, pakigbisog nga pag-usa, aron nga molambo ang interes sa banwa. Okay. Interes ang banwa pala ay Ilonggo ng bayan. Ang bayan sa Cebuano ay lungsod ang tawag. So, tapos si Bumblebee, kailangan na natin ilabas ang galit. Tama po kayo. Tingnan ninyo ang problema sa korupsyon. Sandali lang, kung magkaisa tayong mamamayan, ipakita natin ang boto natin. Iyan lamang po, naggalit tayo. Kung galit tayo, kahit na sino, basta bago, yun na lang pong iboto natin. Kasi mas masahan mo pa sila kumpara sa mga magnanakaw na mga pro-Duterte at saka pro-BBM na mga kandidato. Jerry Calonstet, good morning po. John Ray Gargarita, Dr. Kasing 2028. Salamat po. Kero Kiropi, sa aming bayan sa Bataan, sinusuka ngayang si Manny Villar, hindi nga nananalo sa pagka-presidente sa Bataan, pahirap pa yan sa bayan. Tama po kayo mga taga-Bataan. Kiniklaim ng mga Villar na taga-Bataan sila, pero kayo ba proud na magiging taga-Bataan si Manny Villar? Yan lang, tanong sa inyo lang yan. Stevio Villar, yumayaman sa mga illegal na gawain sa gobyerno. Si Love TV Patrol, Jesus, Ben Reclamador, Dr. meron bang limit sa pagbili ng lupa? Kasi hanggang 5 hectares lang pwede bilhin ng individual. Hindi po, walang limit po. Basta may pera, ang limit mo lang ay pera. May pera ka ba? Yan lang po ang simple ang limit. Wala pong limit, basta may pera ka lang. At saka, pabayag ang pinagbilhan mo. At siyempre dapat sa tamang presyo, hindi yung pinapipilitan mo. Kagaya kay Villar, sa Oton, Iloilo, mga 10,000 hectares na bilhin niya, kasi yung ginawa niya, pinasira niya yung irigasyon. So mga Ilonggo na mga farmers o mga hiligay nun mga farmers
ay napilitang ibenta yung lupa kay Villar. Kaya si Villar na may-ari ng buong Oton, Iloilo. So, JC James, para ba itong money laundering ang ginawa? Money laundering sa pamamagitan ng pagbili ng lupa. Kasi ang lupa po ang isang propiedad na madali mo pong madali mong dayain kasi pwede mo sabihin kahit magkano ang presyo. Si Pastor Rodi Rabi, swapang nakapalamukha ng mga Villar. Tapos si Ami Gibana, hello Dr. Engineer Kausing, kung may bangko si Villar tapos may umutang na nakaprinda sa lupa, ilitin ng mga Villar yung lupa tapos pagpunta sa kanilang lupa. Bumblebee, ang daang hari ay bersyon ng Tondo na may malaking slum area na pinagkukuhanan ng boto o vote buying. Kalapit lugar, kulang si Kapersi. Ay taga Tondo po kasi si Percy Lapid eh. Sa Pina, okay, Steve Yu, Unibert, sa bulsa po nila, no? Mercedes Rula, wag na si Lula Villar. Walang dress code sa Senado na DK9 nakita ang nagpilipinyana. Oo nga. Si Rodi Rabi, Pastor Rodi Rabi, huwag iboto mga Villar na kurakot pala yan. Bumblebee 5, sa kamay natin ang pagbabago at ng ating mayamang bansang Pilipinas. Isa lang, magalit kayo sa walang humpay na nakawan ng mga ilan lang ng mga politikong kurap, dinastiyang Pilipino. Tapos si Putin, hi everyone, choose your 2025 candidates with clean life records and by merits, possibly newcomers. Malamang pa sa mga newcomers po, sigurado kayo mga malinis. Bumblebee 5, lahat sila ay kurakot. Tama po kayo. Bumblebee 5, negosyo o bayan? Wala, negosyo. Pati serbisyo, may negosyo na rin eh. Steve Yu, ituloy, yan, nakaw nila sa gobyerno. Romel Bingson, basura, nasa amin yan, Katoto Kausing. Alonso Inigo, swak na swak, Katoto. Presperes, mayap aabak po. Mingat kayo. No? Nipulito, Cuenco, hello, attorney. Tama po, arawin nyo ang bawat kandidato na hindi pwede. Danny Santos, sobra sa nayaman ng mga Villar, pero walang tigil sa pagnanakaw. Huwag silang ibuboto. Pastor Rodi Rabi, God bless you. Mabuhay ka, Dr. Kausing. Linda Pasino, hindi na sila nagsasawa at napapagod sa mga pagkakapirahan kasi baka pag nawala ang apelido na sa politika, mabulatlat ang mga gawaing illegal. JC James, attorney sa Guimaras, pumasok din sila. Kaya ang tataas na ng presyo ng lupa doon. Taga doon kasi ang wife ko. Grabe. Kaluoy sa mga taga Guimaras ba? Ay. Gia, Bumblebee 5, si Rizal, nagpatumpik-tumpik pero sa huli, patay na, hindi nakalaban. Kailangan natin si Bonifacio sa panahon ito. Kailangan natin kumilos para makita natin ang ganda ng ating bayan. Mag-likes po tayo mga kakampings, loyalista. So Apolonio Cristobal, dapat huwag talaga iboto yan si Villar. Las Piñas ako sa BF Resort. Yan nung pandemic, pinamigay at ay nilagang saging at nilagang itlog sa BF Resort. Hindi sila mananalo mga Villar. Rodi Villar, Rodi Rabi, dapuan sana ng sakit na kanser ang mga Villar. Good evening, Sir Toto. Kasi actually sa totoo lang, no, sino lang bang pinaka-epektibo na makatanggal sa mga kurakot? Si Panginoon lang. Yung Panginoon natin. Kung papatayin niya ito at hindi na makagising kinabukasan, yun lamang ang tami makapagpigil ng mga kurakot. Sana, Lord, bukas may mamatay na mga kurakot. Kahit naglima-limahin mo lang kada araw, Lord. So, Bumblebee, galit na ako. Kayo, Dr. Kausing, galit na din kayo? Yes, sobrang galit ako. Galit na ba ang mga andito? Sana galit kayo lahat. Ganun po tayo kasimple. Mga kababayan ko. Ipagdasal po natin. Pwede naman siguro, hindi naman siguro masama. Pastor Rabi, tulungan niyo ako, ipagdasal natin na mamatay sila. Hingin natin kay Lord na patayin na lang sila. Yung mga magnanakaw na yan. Okay, ganun lamang po ang aking masasabi sa ngayon. Kapag pamilyang politiko papalit-palit sa posisyon, no? Biro mo, maliban dyan, magiging dinastiya pa sila. So hanggang dyan lamang po tayo at magandang gabi mga Pilipino. Para sa ikaunlad ng bayan, iboto natin ang lahat ng mga bago sa 2025.
kinabukasan po natin ang nakasalalay sa 2025 sa butuhan. Please lang po. Kahit hindi na nila ako ibalik, basta iboto nyo lang ang tama, wala po akong problema. Huwag iboto si Amit, huwag iboto si Villar. Lahat na po sila. Huwag iboto. Ngayon, bukas, ibang politiko na naman. Malamang tutuloy pa ko sa isa pang episode para kay Villar. This time, isasama ko po si Amy Marcos. Okay? Ganun lang muna. At magandang gabi po. Hipolito Cuenca. Good night po, attorney. Ingat kayo palagi. May ingat ka. May ingat kayo ka, no? Ito? Ano pang tawag dyan? Pasensya na, hindi ako masyado magaling sa Kapampangan. Okay, mga kabalin, huwag nyo iboto si Lito Lapid. Huwag nyo iboto si Jing Capil dyan sa Purak. Huwag nyo iboto please lang ang lahat ng mga pinida. Walang asinso magdarating sa bayan ng Pampanga kapag iboto nyo pa rin ulit yan. Please lang.